Ang question ko po, regarding lang po dun sa, ano po, pagtaya sa loto, parang dati po narinig ko sa inyo na hindi siya maganda or tama kasi parang magiging tamad yung tao or what. Pero what if po ko ang aim naman po nun, halimbawa kasi kailangan talaga ng, nagpe-pray na manalo dun kasi pang bayad utang o kaya pang operasyon or pang tulong sa mga kapatid or kaibigan, okay pa rin po ba yun? At saka po yung mga raffle po na ginagawa na raffle for akos, may kasamang item, tapos yung proceeds po either pang source of living naman po ng mga tao ngayon para parang sa online seller or o kaya naman po pang operation pa rin nga po. Ganito ang masasabi ko, no? Regardless of your intention, yung paghahangad ng pera, panalo o pakinabang na hindi sa paraan ng Diyos, bawal ng Diyos yun eh. Regardless of your intention. Kasi baka sabihin mo, si Robin Hood, isang legend sa Amerika, na magnanakaw para magbigay sa mga dukha. Mali yun eh. Ang dapat ibibigay mo, yung pinagpaguran mo, hindi yung ninakaw mo. Basahin natin ang Efeso 4:28. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, bagkus magpagal, na igawa ang kaniyang mga kamay ng mabubuting bagay, upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Ayun. Maliwanag, ano? Para ka magbigay, kailangan yung sarili mong pagpapagal. No? Kasi, nanakawan mo yung iba, bibigay mo sa iba. Ikaw ang bida, hindi mo naman pinagpaguran. Dapat, yung nagnanakaw, wag nang magnakaw pa, magpagal siya, igawa ang kanyang mga kamay upang may maibigay siya sa nangangailangan. Yun ang batas ng Diyos. Kung magbibigay ka, magkakawang gawa ka, dapat yung pinagpaguran mo. Maaring hindi mo na itatanong, pero sasabihin ko sa iyo, kapatid, ano? Hindi para kung anumang intensyon. Ako, saka si kapatid na Daniel, gumagawa kami ng kawang gawa. Alam naman ng ibang mga tao yan, hindi ko lang pinagsasasabi. Pero, pagka gumagawa kami ng kawang gawa, yung pinagpaguran namin, hindi namin ninakaw. Nagpagwal kami. Nagnegosyo ako, nagtrabaho ako, para may maitulong ako sa nangangailangan. Yun ang katalagahan ng Diyos. Pero dadahilanin mo, tataya ka sa loto para meron kang maitulong sa nangangailangan, pambayad ng utang o operasyon o pantulong sa kaibigan. Hindi po yun ang paraan ng Diyos sa Biblia eh. Kahit konti lang, paggaling sa pinagpaguran mo, malaking bagay po sa Diyos yun. Pero, ewan ko, hindi naman normal yung tataya ka sa loto dahil tataya ko sa loto para yung kapitbahay namin na may sakit maipagpagamot ko. Wala akong alam na gano'n eh. Sa'yo ko lang narinig yung kapatid na Jonah eh. No? Na pambayad sa utang ng ibang tao. Kung halimbawa, utang mo, huwag ka rin namang magbayad ng utang na hindi mo pinagpagalan. Kasi yung inutang mo, pinagpagalan naman ng inutangan mo. Kung sasamsamin mo lang yon, kukunin mo lang sa iba para makabayad ka ng utang mo, injustice pa rin yon. Bawal kasi yan sugal, kahit anong sabihin mo na intensyon, bawal sa Biblia yan. Basahin natin ang Kawikaan 1:10. Anak ko, kung ikaw ay hikayatin ng mga makasalanan, huwag mong tulutan. Kung kanilang sabihin, sumama ka sa amin, tayo'y magsibakay sa pagbubo ng dugo, tayo'y magkubli ng silo na walang anumang kadahilanan sa walang sala. Huwag kang sasama pagka hinihikayat ka ng masama na sabihin sa'yo, halika, magbubo tayo ng dugo, pumatay tayo. Magkubli tayo ng silo. Maglagay ka ng trap para may mapatay sila. Yung mga ganyan, no? Yan ang sabi ng Diyos, huwag kang sasama sa kanila. Alin pa? Ikaw ay makikipagsapalaran sa gitna namin. Magkakaroon tayong lahat ng isang supot. Magsugal tayo, makipagsapalaran ka. Magkaroon tayo ng isang supot, winner take all yan, ang ibig sabihin. Pag sasama-samahin yung pera, kung sino yung suswertehin, yun ang mananalo sa sugal. Makipagsapalaran ka sa amin. Tapos, magkaroon tayo isang supot. Pagka nanalo ka, winner take all, yung supot sa'yo. Sabi ng Diyos sa 15. Anak ko, huwag kang lumakad sa daan na kasama nila. Pigilin mo ang iyong paa sa kanilang landas. Ayaw ng Diyos na sumama ka, kapatid. Sige, kapatid, huwag kang magagalit, ha? O salamat po.